May mga alaga din ba kayong mga manok sa bahay? At gusto nyo nga maparami ang inyong mga alaga? Guys, ito ang sikreto para mapadami ang inyong mga alagang manok. Syempre, una nga ay kailangan natin gumawa ng incubator. Lalo na nga guys kung hindi naman naglilimlim ang inyong mga alagang manok. Kung wala pa nga kayong idea kung paano gumawa ng incubator, tara guys, samahan nyo nga ako sa pagbuo nitong incubator. Syempre guys, pag gagawa ka ng incubator, kailangan mo nga nitong mga wire. Unang-una nga itong wire nga na pagkakabitan ng mga ilaw. Kung nakikita nyo nga ay nakaduktong na nga itong wire, pero babaklasin ko nga iyan mamaya kasi hindi nga po pwede yan. At ito naman guys, meron nga pala akong thermostat dito. Napaka-importante nga na may thermostat ang iyong incubator na gagawin. Ito nga ang thermostat ang magbabalance ng init sa loob. At syempre yung sensor nga niya kailangan nasa loob ng incubator. Ito nga palang styro box ay nahingi ko lang sa aking kapatid. Kung makikita nyo nga ay sira na nga yung takip niya. Pero gagawin ko na nga lang ng paraan mamaya. Meron nga din pala akong salamin dito na transparent. Binili ko nga pala ito sa Shopee at gagamitin ko ang pinakasalamin dito sa loob ng incubator. Para nga nasisilip po yung loob ng incubator kung namamatay ba yung ilaw o hindi. At syempre kapag mapipisa na nga yung mga itlog dapat na monitor ko din sila sa loob. Kung makikita nyo nga guys ay ang dami kong gamit nga pang DIY. Kapag may naisip nga akong gawin ay inilalabas ko nga yung mga gamit ko. Katulad nga ngayon ay naisipan ko naman gumawa ng incubator. Dito nga isisimulan ko na nga gumawa ng incubator. Gumamit nga lang ako ng 2 kahoy dito sa gilid para nga pantay yung pagkaguhit ko. At syempre gagamitin ko nga rin yung salamin para maguhitan ko nga ito. Una nga ay isusukat ko muna nga yung salamin dito sa ibabaw. Dahil yung salamin niya na transparent, yun nga ang gagamitin ko pinakasalamin ng incubator. Pagkatapos nga ay guguhitan ko lang ng pentel pen. Para nga pantay siya mamaya kapag bubutasin ko na. Pagkatapos ko ang guhitan ay sisimulan ko na nga butasin itong takip ng styro. At ito na nga guys at nabutasan ko na. Yung inalis ko nga dun ay ilalagay ko nga dito pantatapal ko. Dahil yung takip nga nito ay sira nga po kaya iduduktong ko na lang dito. Alam nyo ba guys na dito lang talaga ako nahirapan sa pagbubutas ng takip ng styro. Dahil sobrang kapal nga nitong takip na to. Pagkatapos nga ibubutasan ko lang ito at dito ko nga ilulusot yung kuryente. Nung naikabit ko na nga po yung salamin, ito naman ang ilalagay ko. Kakabit ko na nga yung wire na pagkakabitan na nga ng ilaw. Pinaklas ko muna nga po pala itong wire para nga mailagay ko na dito sa may styro at gumawa lang ako ng maliit na butas dito. Nung na-shoot ko na nga po yung wire, ito naman po guys, magduduktong naman ako nitong wire. Tatakot nga ako magkabit nitong wire, baka nga magkamali ako ng kabit. Sabi nga nila pag nagkamali daw ng kabit ay masusunog nga daw. At ito na nga nagawa ko na nga at mukha namang nagawa ko na nga ng maayos at itatry ko na nga din kung okay naman. Guys, ito nga pala yung thermostat. Dito mo ibabalance yung init at lamig ng incubator. At ito na nga guys, success naman pala ang aking pagkakagawa. Yes, meron na naman ako incubator.